ko ina-expect na ito palang pagiging songwriter, pakakabuhay ng pamilya. I don't know about that soulful singer. May question ba yun ng konti? Parang hindi ako soulful singer eh. Mas matanda ba si Valera sa'yo? Huwag na lang tanong mo ng ito. Mga Shame. interview na to, medyo na-over ko na yung kahihiyan. Bakit mga love song lahat ng inaano mo? Lover boy ka ba? Yung pareho tayo. Ang ganda ng title ko eh. Ano? Benny Saturno, Platinum Hits. Hindi pa na-release, hit na. Hit na tama, di ba? Lahat may boses, lahat ng kwento mahalaga at Welcome back to Kwento Juan, the journal where we explore the minds and stories that shape our world. To the teenagers in the 80s, what if I tell you that the man who wrote the soundtrack of your youth, your first heartbreak, your high school prom, even your mom's wedding, we're so very glad to have this legendary composer, the soulful singer. I don't know about that soulful singer. May question ba yun ng konti? Parang hindi ako soulful singer eh. Parang pwedeng sabihin natin soulful songwriter. Parang Pwede na rin typo siguro. yun ng konti. Pero, the lyrical storyteller himself, Mr. Benny Saturno. Yo! Thank you! We're so thrilled to delve into his journey and insight into this exclusive interview. Hi, Benny. Yeah, okay naman. Mabuti. And finally, nagkaroon tayo ng isang pagkakataon na magkwentuhan dito about And music. how long have we known each other? Matagal na. Pero it's not so much time na nagkita tayo, di ba? We were Bihirang-bihira. so busy Yeah. during the time that radio was still a booming industry and where analog music, when I say analog, may physical ano pa, di ba? Yeah. And yung transmission ng Right. yung bato sa radyo, dati analog pa dati. Correct. First of all, I want to ask you, how are you nowadays? Okay naman, kung ano yung requirements ng industry, sumusulat pa rin, still discovering some potential artists, susulatan ko ng kanta, i-release natin. Gaano ka nakatagal sa industriya? Industry, I started 1981 officially, and 2025 is my, I think, my 25th year. in the Congratulations. music. No, not 25th, 45th year. 45th year. Oo, dahil 1981. Tama ba ang computation ko? It doesn't matter. Okay. What matters is the songs that you've done. Can you take us back on those early years? What were some of the earliest memories or influences that spark your love for music? Ano yung pinanggalingan niyang Benny Saturno soundtrack of our lives? Paano nag-umpisa Kasi yan? yung high school, doon ka pa lang naman mag-uumpisang mag-gitara and Ano yung first song mo na ginitara? mga Beatles song. Yung Like? yung Yesterday. Pero Sige ewan ko. nga. Yesterday, all my troubles seem so far. Now is the luckless day. Did you desire to be a singer before? Nakikikanta lang Jamming. sa barkada. Jamming kasi especially yung mga Bee Gees na yan ang mga favorite. Started a joke. We started a whole world. Hindi ka nag-desire mag-singer with a band? Hindi, kasi mahihain ako. Ah, Sobrang inferiority ko talagang as in, parang pinapunta ko sa in front of the stage, parang natutunaw ako talaga. So hindi ganun ang kakapal. hindi na ngayon, di ba? Ay, It has itong mga changed. interview na to, medyo na-over ko na yung kahihiyan. So again, we go back to that time. Paano ka nag-umpisa? The Beatles were your influences, the Bee Gees. How did you start to know? Inisip mo na ba na magiging songwriter ako? Listening to the works of other songwriters like yung nung 70s, like Sina Canseco, Willie Cruz, Valera. Mas matanda ba si Valera sa'yo? Huwag na lang tanong ko ng ito. Hindi kami nagkakalayo. We are dual citizen na kami pareho. Dual citizen. Senior citizen at Hindi, saka pareho Filipino tayo. citizen. Anyway, so nakikinig ko sa kanila. Sabi ko, ang gagaling nilang sumulat, especially, of course, pinaka-idol ko pa rin si Tata. Wait, 70s to, di ba? Oo. Si Ray Valera was writing mga Superman and, di ba? George Canseco, mga Kastilyong Buhangin. Oh, yan. Kailanman. Wala ka pa nun? Hindi ka pa nag-umpisa? Nakikinig pa lang, pero hindi naman kayo nagkakalayo ng edad. Nakikinig ako, pero wala pa akong exactly direction na magso-songwriter ako. Pero mahilig ka na sa music? Mahilig na, at saka bumibili ako ng plaka nila Didit Reyes, Rico Puno, Haji Alejandro. May mga plaka na akong OPM ha. Rico Puno, hindi ka pa nagko-compose no? Nung panahon ni Rico? Yung kanta niya na sikat na Namamasyal pa sa Memories yun, di ba? luneta. Oo. Di ba? Wala pa yun, nung nag-hit siya. Tapos yung Bakit ba ganyan? Ano ba yung kantang yan? Sino nag-compose niya? Kapalaran, darararan. Kapalaran. darararan. Si Ilacad ba yan? Ernie de la Peña ata.
Yan. Noong panahon, nakikinig lang ako sa kanila and kanta ni Willie, kanta ni Ray, kanta ni George, na kanta ni Haji, na gusto mong maging sila. Sabi ko, sana ganun din ako. Sana makakasulat din ako ng mga songs. So it was just started with a dream. Oo, wala. Kasi sabi ko, kaya ito. Medyo matindi yung, I know that itong mga songwriters na to talagang made sa industriya. Pero sabi ko, baka sakali. And until finally, 1980, nag-umpisa na ako na medyo magsulat-sulat. And ang ginawa ko, yung pinaka-official na entry ko, nag-try ako ng 81, sumali ako sa Metropop. Yun lang ang ano mo. Pero hindi ka pa nag-submit sa label o sa mga... Nag-submit ako sa label 1981. And one of my songs was recorded by Rafael Centenera na Masa. Na, ano pa ba yun? Ikaw ang dahilan ng aking pagluha. Yung mga baduy na gano'n. Akala ko ikaw ay may pusong dakila. Mga gano'n. Anong umpisa mong sinulat? Tagalog o English? Mostly, ang songwriting ko, mostly Tagalog. Pag English, medyo hard time sa akin kasi hindi. Ang gusto ko malaman, paano ka nag-umpisa na mag-compose? Itong mga first na composition ko, so guitar-oriented yung songwriting and sinasabit ko, gitara at saka boses. Whether they like it or not, boses ko yung papakinggan nila. No choice sila. So yun ang mga first series of songs na sinabit ko. And then Pumasa ba? Pumasa yung isang kanta Pumasa. 1981. The song was recorded by Rafael Centenera. And then 1982, tawid ko na 1982, since nakikita ko na, and then yung Metropop, talagang dinidream ko na makasama ko dyan, makasali ako. So I was able to write this song, yung Isang Dakot. Isang dakot, isang dakot, isang dakot na Who sang that? So I just sing on, isabog mo ng ang bundo'y That's the one who won. That's the song who This won? song, I won Grand Prize. Grand Prize. For which Metropop is this? The third? Ano to? Fifth. Di ba nag-join ka na nag-join? 81 ang first time kong nag-join. Okay. I think that was Pip Metro. So your song got into the... Hindi, wala. Hindi ka nakapasok sa wala, finals? kasi nga, gitara, boses lang yung sinabit ko. Yung iba, nagsasabit ng maganda na yung areglo, medyo malinis na. Sabi ko, mukhang hindi... Wala ka pang pera nun? Wala. Pare, question on the finances. How was Venice Saturno when you started? Were you... saan ka ba nag-aral? Elementary ko is Cabuyao Elementary School sa Laguna. And then my high school is Cabuyao Institute. And then nakapunta ako ng FAU. Nakapunta ako ng PUP. So, hindi ka Lasal, Ateneo? And then ano lang ako, masa lang yung aking eskwelahan. Okay. So, nung time na marunong-runong na ako sa music, ako sa UP ng parang summer class. Okay. Para matuto lang at saka makaaninag. So wala kang alam talaga sa music, no? Wala. I'm sure, alam mo yung Jingle Magazine. Yeah, Na of course. binabasa natin noon. Yeah. So, may mga chords doon lang ako nagpagita-gitara. Because of that, natuto kong mag-gitara. Kahit, ang gitara ko is the usual, the basic. But you were not a real good guitar player? Hindi ganon. Nakaka-accompany lang ako ng ginagawa ko. Oh, okay. And then, sumali uli ako sa Metropop. 1983, dalawa yung division, isang pro at saka isang amateur. So, out of 7 finalists dun sa pro, 2 kanta yung pumasok ko. Yung Ako'y Ako, which was interpreted by Lerma de la Cruz, and Be My Lady, interpreted by Pedrito Montaire, pero pinasikat ni Martin Rivera. Yeah, doon kita nakilala. Yan. At saka ito, sa hindi nakakaalam, the song was also recorded by Matt Monroe. Itong ano? Be My Lady. Be My Lady. Yeah, nasa YouTube yan. So, iba yung style ng pagkanta ni Matt Monroe. Iba dyan, medyo parang nagpapatulong ng... There could never be. The usual song. Be my lady, Okay. come to me and da-da-da-da-da-da. So, your influences were basically sina George Canseco. Oo. Did you ako kasi when I started off as a DJ, what I did was really copy yung style na gusto ko. Ako din doon. Did you do it that way also? Papa ko gusto ko maging parang George Canseco. Ito parang George Canseco siya. Nag-iisa, nakatitig sa kawalan. Diba, George sa tunog? Naghahanap, George na George, di ba? Ng bagay na wala naman. Yung mga ganun ng bali ni George So, Yung mga budding composers,
it's imperative that they have to, kahit papano, imbibe nila yung kung sino idolo nilang sumusulat. Makakatulong in a way na kasi sila nga, dahil marami na silang songs which is umi-air eh. So, ako being a starting composer, so dinidream ko na someday, one of my songs, ipatugtugin sa radyo. Dahil ang feeling ng isang songwriter na yung kanta, nadidinig mo sa radyo, Cloud9. Wow, sabi ko, ganito pala Kailan mo narinig yung kanta mo? Ayun, yung natugtog naman yung kay Rafael Centenera, pero hindi ganun kadami. Ang pinakamatinding play, promotion sa radio is yung Be My Lady ni Martin Rivera. Yeah. That one Talagang really... umusok talaga siya, as in, paglipat ka ng istasyon madidinig mo siya, talagang piniplay ng mga halos lahat ng radio station. Well, I was one of them. Ayun nga, ikaw. I was one of them, you know. That, And alam naman natin, during the 80s, ang pinakamalaking reason ng hit song is because of the radio stations playing our songs. the craft of the composers now, how is it different from your time and this time? Napakaswerte ng mga bagong songwriter kasi spoon-fed na lahat ng may mga gamit. Kasi pag meron kang laptop, you can record. Ikaw, dati? Ay, Jurassic yung recording namin. Kasi gitara, boses, kapitbahay mo, nag-aaway, dumadaan yung tricycle, tapos yung kakatukin ka ng kapitbahay mo, oy, napakaingay mo. Na-experience ko yan na sabi ko, hindi pa rin ako susuko. Gagawin ko pa rin. Nakakatukin ka. Oy, maingay ka, masyado ka maingay. Late na, matulog ka na. Parang ginaganon ka? Oo, siyempre, pag naman gabi na't meron kang kapitbahay, yung nadidinig yung ingay yung buto ng kapitbahay, siyempre, can't afford naman ako ng bahay na bato nung araw na talagang walang maririnig na ingay. Na-feel mo yung burning desire to really win? Oo, kasi sabi ko, okay lang yan, kasi ganyan naman talaga no choice ako, kasi because wala naman ako talagang capacity na makapag-renta ng isang magandang lugar. So, tira lang ng tira hanggang sa finally, yung transition ko is from Be My Lady, doon dumami na yon. Ang mag-demo ko lang nung gitara boses, yung mga kay Louie Heredia na ano ba? Paano ba yun? Araw-araw na lang ay naghihintay sa'yo. Yan. Tapos yung mga kanta nga ni Randy. Damdaming para sa'yo. 80s. Nais ko sana ibaling usap. Tapos, bakit di pagbigyan muli? Dami mo naman kanta. So, paano ka mag-compose ng kanta? How do you arrive? You told me it's either you first come up with the melody. Hinaham ko muna siya. Gaya ng tumbuli. Pero may melody ka na. May specific ka na? Tema kung bakit ko ginagawa to? Problema ba sa pag-ibig to? O walang ganun pa? Wala pa. After the melody mo masulat, meron ka mga multiple melodies na nasulat, naka-record sa tape, babalikan mo yung tape. Tape pa yung ginagamit natin. Tape. Yung ganon. Re-rewind. Yung may mic at speaker. Ito, maganda tong melody na to. So, ito yung dito ko magko-concentrate na itong lalagyan ko ng lyrics. Ano bang bagay na title dito? So, iisipan ko na gandang title. And then, para at least mas madali ako magkukwento kasi may titulo na ako. Pero natatapos mo ba yung melody mo all throughout in one sitting or no? Kasi pwede ka naman mag-record ng putol-putol Pwedeng stanza muna. And then after that, another, i-record mo rin yung pinaka-chorus or refrain. Gagawa ka ng ganun yung part ng isang song. So hindi mo naman kailangan mabuo yung kanta. Putol-putol kasi sa cassette. And then pag nakompleto mo na, that's the only time pa-practicein mo yung sarili mo na i-record mo siya ng buo. Paano mo ginawa yung Be My Lady? Be My Lady, maganda story niyan. Metropop na nga, yes. Diba? So nakaranas na. Ang thought mo noon, Metropop ba parate? Metropop yun Bakit yun ang iniisip mo? Ba't Metropop? Napakasikat ng mga songwriter pag naging finalist sa Metropop. Kumbaga, ikaw yung pinupukwentuhan ng mga industriya. Ito yung, kasi nga, laging sikat ang Metropop sa mga songwriters nung panahon na yon. And even to mga contest, sumisikat ang, for a time, Yeah. Nagkakapangalan ng mga songwriters. And sabi ko, kailangan sumulat ako ng isang kanta kasi the first one, yung sinulat yung isang dakot, is masyadong contest. So sabi ko, hindi masyadong commercial, no? Yeah, I need to come up with a song na contest pa rin siya, pero may pagka-commercial at saka may mga birit-birit na dating. May kurot sa puso. May kurot, kaya, di ba? So, how did you arrive at that? Itong Be My Lady? Yeah, how? Be My Lady, panaginip yan Nananaginip ako na merong isang babae na iyak ng iyak. Talaga? Oo.
nananaginip ako na kinukulit yung boyfriend na parang ayaw na ng boyfriend, gusto lang Mag-split. paghiwalay sa kanya. Syempre nakikita ko siya, ako yung witness eh. So, kaya ako, I was able to come up with the word, be my lady. Just forget the past. It's time to mend your Broken heart. Parang ikaw yung bida. Knight and shining armor ang dating mo sa kanya. Ayun. Did you write the lyrics of this Ang one? lyrics ako muna nagsulat pero hindi nga ako ganun kabihasa ng, alam mo na, syempre, baka mapintasan tayo how my English will be presented. Because it was more English, no? Nagpatulong ako sa isang kaibigan kong songwriter din, si Snapo Rigor. Yeah. And nakakatawa naman, si Snapo. Tuwa ako sa iyo, Benny, kasi yung narating mo, hindi ko narating. Sabi sa akin. And you will be my living trophy. Sarap, di ba? Galing naman, di ba? Then, isa pa rin tumulong sa akin is yung nag-sponsor sa akin nung Pip Metropop, si Nono Bolboa. May mga lyrics din sinulat doon. So, maraming tao na humingi ako ng tulong kasi ayoko nga magkamali ng pag-entry ko. Mapipintasan tayo. Yeah, I remember. May isang kanta si Nelson, who's a friend of mine, Nelson. If Nelson ba Del yun? Castillo, oo. Yung di ba, may controversial May maling- doon, may mali doon, di ba? Yun nga, Walang ano doon eh. Basta na-record mo na, mahirap nang wala bawian. na. Kaya nga, bago ka maglabas ng isang content, ngayon, especially ngayon, basahin mo mabuti. If you are not 100% na pakiramdam mo tama, you have to consult na Oo, yung mas marunong sa'yo. Ano yung pinaka-favorite mo among all your songs? I know everything is your favorite. Still, Be My Lady, pero may second favorite song is yung kay Ariel na Sana Kahit Minsan. Sige nga, Kasi padinig binago nga. ko yung yung tunog ng industriya na puro ballad. Dito, medyo pop R&B, di ba? Parang chorus na lang. Sana kahit minsan ay mapansin ako, malaman mong kita'y mahal at yan ay totoo. Huwag mong iisipin, nagbibiro ako, tunay ang pag-ibig na alay. Was that sa'yo. Ariel's first song? This is the Ariel's first hit song. So dito rin siya nagkapangalan. Oo, di kilabot ng mga kolehiyala. Kolehiyala. Yan. This was during the 90s na ba to? 91 yata. 91. yata. So, the journey that you took from starting off was from 81? 81, 82, To the present. nagkaroon ng break, 83, may mga hit song na dumating na nga yung muli, dumating na yung para sa'yo, dumating na yung kanta ni Ding Dong, makapiling ka sana, dumating na yung nag-iisang ikaw. So hanggang sa and then nung lumipat na yung 90s, dumating na yung mga Ariel, Jessa Zaragoza, Jaya. Ano yung binigay mong kanta kay Jessa? Sige nga. Walang kamatayang. Parang di ko yata kaya. Sa'yo rin pala yan. Pag sa buhay ko'y wala ka, aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawanin? Sinong aking hanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam ito ay aking. Bakit mga love song lahat ng inaano mo? Lover boy ka ba? Yung pareho tayo. Hindi, ang kanta naman, dalawa lang naman ang tema nga eh. Isang positive love at saka isang negative. Was there ever a point in your life na na-down ka because of love? And you wrote specifically, you poured your heart into that particular Meron, song? Anong kanta? Sige na. Di ba amin ng damdamin? Sino Diba? kumanta nito? Si ano? Blackstar. Diba? Na ngayon wala Sino ba yan? ka na po sa pera. Oo nga. Sa aking piling. Chorus. Ikaw pa rin ang hanap ko. That made him. Damang-dama ng puso ko. Kay hirap madaya
Parang ganun. Ah. Yan. Who was the girl here responsible for that song? Isa sila sa mga, Marami ba? hindi naman. Mapalo kayo, no? Pag nagmahal ako, totoo eh. Totoo eh. And who's the lucky person in your life now? Well, we are together for ilang taon na ba kami? 23 years or 25 years? Tagal na, no? Sila din. Sila din, yeah. So, Very kilala mo. lovely girl. Kilala Di ba mo, kumanta eh. rin yan dati? Nag-record siya, pero ang racket niya is more on pwesto sa abroad. Ah, Sa mga okay. lounge. Did you give her a song before? Meron siyang song na, no, pero I don't know kung kilala, pero nakaranas siyang manalo sa isang international festival sa Kazakhstan Grand Prix. Oh, magaling din na singer si Nadine, di ba? How many songs na offhand may isip mo na hit songs mo? Ilan? Siguro minor major, sabihin natin, mga 80 to 100. Minor major. Sige nga, mabilis nga. Umpisa natin yung... Sandaan, hindi matatandaan. Hindi, umpisa natin siya. Ano tayo, yung year na pinaka-luma. So, nag-umpisa na, Be My Lady, Nag-iisang Ikaw, Para Sa'yo, Mula sa Puso, Makapiling Ka Sana, Wala Na Bang Pag-ibig, Dahil Tanging Ikaw, Sana Kahit Minsan, Simple Lang, tapos Isang Lahi, Tumawid kay JR, Bakit Pa Ba, Kung Mahal Mo Siya, Napakarami talaga. pumunta kay, sino ba? Yung kina Jai, Wala Na Bang Pag-ibig, ano pa bang, Kung Malaya Lang Ako, kina Chris Lawrence, tumawid kina Ella May, Till My Heart Ends, Someone's Always Saying Goodbye, Only Me and You, Hulog ng Dami. Langit. Palakpakan naman natin. 100? Actually, pag sinabi mo minor, kilala pero hindi ganong super. Pero yung platinum ko siguro, pag sinabing platinum that is more than 40,000 copies sold CDs. Siguro mga 30 hanggang 50. Naisip mo ba yun nung bata ka pa, Hindi. naaabot ka? Hindi. Kasi Ano yung nasa thoughts mo lang nun? ang airmat ko hindi ganong capacitive sa music kasi ang pakiramdam Mag-aral ka na lang, sabi niya. Mag-aral ka na lang. Wala At kang maging makita doktor dyan. ka. Ang mga musikero, sangka-eksakto ka lang yan. Kasi nakikita naman talaga na medyo wala talagang pupuntahan. But sabi ko sa airmat ko, susubukan ko lang. Maniwala ka na sa akin. Hanggang finally, ayun nga, nakasulat ako ng isang dakot and sabi ko, Nay, ayan. Sinasabi mo, walang pag-asa mga composer. Yan, grand praise na yan, oh. Your mom still with you nowadays? Wala na. Namatay wala siya na. noong 2001. Your mom experienced and your dad experienced the popularity that you got? Yes. Yung payoff Yung nun? airmat ko, nung nanalo ko, para yung punta na sa studio. Ah. Nakikinood na ng mga artist na nire-record ko. That's a payback actually na Oo, napakasarap nun, di ba? Yung transition, sabi niya, okay nga, marunong ka ako mag-compose. Kailan mo nalaman na marunong ka mag-compose? High school, magaling akong tumula. Magaling ako magsulat ng poem. At saka tumutula-tula ako noon. Talaga? Batang bunti ako noon. Ang sabi ng aking ina. Ganun mga drama, di ba? May tanong ako. Okay. Ito. How is it that isang artist to as an artist, di ba? Let's say si Martin Rivera, si Gary V. They have a certain point lang in time na pwede kang sikat. And then after that, hindi ka na makagawa ng hit eh. Maraming songwriters ng gano'n, mga one time, big time. Which is, sabi ko nga, dapat kung talagang born na songwriter ka, makakaulit ka. And ginawa ko yan, 80s, 90s, 2000. Andito pa rin ako eh. Yeah. And until now, meron ako isang malaking hit na talagang malaki. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at may mawala pa. Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na ngang iba. But how come you're able to do that and other composers are not able to do it? Kailangan wag mong masyadong mahalin yung kung ano yung alam mo. Dapat Kailangan mag-adapt ka, buksan pwede. mo yung pinto doon sa Horizon. mga kanta na hit na makakatulong sa iyo as a research material. Nakikinig ako ng kanta ng mga Japanese, kanta ng mga Chinese, kanta ng mga Korean. So you're open to Yes, hindi ako kumaga yung mga OPM pinapakinggan ko rin pero mas gusto ko na mas ang research material ko Influences. foreign songs. So what do you think of K-pop? I like it. I mean, nakagawa ka ba ng mabilis na kanta? Oo. Talaga? Mabilis? Mr. Cool. Sa kanya pala yun na naman. Ako naman tulungan mo. Okay. Oh, diba? So,
Akala ko lahat ballad ka lang. Hindi, marami pa akong ano. So, pag ikaw ang kumanta at gumawa ka ng album mo, ilang kanta? Actually, meron akong nirelease na parang medyo maluwag ang studio. So, gumawa ako ng album na parang lounge ang tunog. Ikaw ang kumanta? Ako yung kumanta. Okay. Ang ganda ng title ko eh. Ano? Venice Saturno, Platinum Hits. Hindi pa na-release. Hit na. Tama, di ba? Nasa sa online, Venice Saturno Platinum Hits. Na okay naman, awa ng Diyos, may bumibili rin, awa ng Diyos. Bibili rin ako para... Pwede ka na mag-download kasi nasa online na. Sa Spotify, sa Amazon, Apple, yan. Ano yung lesson na masasabi mo in terms of galing ka rin sa wala, di ba? Wala. So, did you dream of darating ka dito sa estado na... Of course, you dreamt. Pero para bang nakita mo kagad na ito yung gusto kong marating at magiging dito ako? Wala, nangarap lang ako na sabi ko, someday magiging George Canseco ako, magiging Willie Cruz ako, magiging Valera ako, magiging mga sikat na songwriters. And hindi ko ina-expect na ito palang pagiging songwriter, pakakabuhay ng pamilya. Which is, yung pakiramdam ng magulang ko, wala yan. I proved it na napag-aral ko yung mga anak ko and nagkaroon ako ng buhay na hindi naman sobrang rangya, pero kahit pa paano, nabibili ko yung gusto kong pili. May resort ka, di ba? Family owned. Oh, promote mo yung resort mo. Oh, para meron alam mo. akong Venice Resort sa Cabuyao, Laguna. Yun kasama ko yung mga kapatid ko na owner nung lot. So, ginawa lang namin resort. And then, pag meron kaming activity, doon na. Doon na. Doon na. So, sa dami namin ng pamilya, at sa hindi nakakaalam, ako po yung pinaka-big brother, 10 yung mga kapatid ko. Napakadami. Kaya, inabot ko mag-alaga ng mga kapatid ko hanggang kami ay naglaki. Kaya nga naman blessed na blessed ka. And bro. sabi ko nga, maswerte rin ako kasi I was so blessed na binigyan ako ni Lord ng maraming biyaya. And kung walang nangyari, kawawa kami magkakapatid. Kasi ako yung talagang nagsusupport din sa mga kapatid ko. Are there any musicians in the family? Meron, I have a brother si Freddy, sumusulat din ng mga kanta. Ako yung nag-influence sa kanya. And then si Doris is the one who wrote the lyrics of Whatever's Not Enough and How Could You Say You Love. Oh yeah. So meron din. May mga, kasi yung mga collab ko, di ba? Have you... How could you say you love me? If you were there. So, among the songs that you've, ano yung pinaka kumita ka? Hindi ko siya masasabing na kung alin specifically kung anong song. Pero isang song na nagbigay sa akin ng break kasi yung Sana Kahit Minsan, naging hit sa Pilipinas. So, maganda yung royalty. And then, pinick up ito ng artist na sikat sa Hong Kong, si Jackie Chung. So, merong version si Jackie Chung at nakapag-advance ako sa isang publishing company which is BMG Hong Kong ng medyo magandang pera talaga. So, sabihin, talagang 5-figure na advance. Pero I don't think your songs are being used in movies. Ginagamit dito kasi ang dami kong teleserye, Esperanza, Di Ba't Ikaw, Mula sa Puso. And this makes... Diba? Anong tawag dyan? Maganda. Royalties, diba? Maganda bayaran sa pag-team song. Plain to our listeners. So probable kung ano yung pagkakitaan Well, the become. advantage of a hit song, number one. Ang advantage ng isang hit song, pwede siyang gamitin ng isang agency, kunin ng melody at ng ibang lyrics. For new composers, what's a step for them to own their songs? Naranasan ko yung maging mahirap, pero nangarap ako, hindi ako huminto. At experience mo doon, you used it as an inspiration Oo, also. kasi gusto kong may mangyari sa buhay ko. Kung na gusto kong gawin sa kanta from the start, from the vocal recording to mixing hanggang sa final product, gusto ko hands-on ako dyan. Sa kwento ni Juan, lahat may boses, lahat